Ayun, so isang mapagpalang Miyerkules ng umaga. Today is July 8, no? And ito, back to work ulit tayo, and by this time, andito po tayo ngayon sa bayan ng Paniki, Tarlac. And ito, as we notice, nandito po tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang farm na pwede kong i-post at ipakita sa inyo, my dear clients. By this time, ito po ay total package integrated farming, and sumusukat po ito ng 5.7 hectares or more or less 57,000 square meters. And ito pong pwesto ko ngayong ito, kung mapapansin po natin, elevated po siya, no? Overlooking. So itong pwesto ko ngayong to, dito ako medyo sa may pinakamataas na portion, na kung saan ito po ay merong more or less 100 full-grown Carabao mango trees, kinalabawan, income generated po, and ang kagandahan po dito, elevated po siya, slightly rolling, no? Baba po tayo. Tapos meron po itong, yun nga, nasa more or less 100 full grown. Parang medyo slope siya, no? Slightly rolling kung makikita natin. Medyo may mga ungrowth trees lang po tayo makikita kasi nga medyo maulan ha. Meron din po itong dalawang fish pond. Meron din po itong dalawang kubo o rest house. Meron po siyang parang dalawa o tatlong nipahat. May CR. Meron na rin po itong bakod, nakapaikot na po sa 5.7 hectares. Ito po. Pwede po tayo dito mag-alaga ng mga hayop. At the same time, pwede po tayo magtanim ng mga iba't ibang gulay. Siya po ay may sariling linya na ng kuryente. Actually, meron po ditong caretaker na nangangasiwa. Pero pag nabili po natin to, it's up to you kung i-retain natin yung caretaker or kukuha tayo ng sarili natin. Ayun, ito po ay integrated farming, vacation, residential, retirement farm, na kung saan kompleto po ito halos lahat. Ibig sabihin, lahat ng hinahanap ng clients, ng buyers ay nandito na. Unang-una, manggahan din po ito, may mga 100, ayun, as we notice, sobrang maliwalas. And then good thing here, may pagka-overlooking po siya. Ayan, hanggang dun pa po siya, ayan. Medyo elevated talaga. So, kagandahan lang dito, repressing yung hangin. Ayan po yung 360 degrees niya. Ayan, hanggang dun pa po to. Hanggang dun pa. Medyo mainit na. Kaya ipakikita ko na through Google Map. Ayan po. So, magandang mag-alaga dito ng mga baka. Parang hacienda na rin po ito. Parang rancho. Para sa mga kabayo, baka. Pwede tayo dito mag-alaga ng backyard piggery. Pinakang the best po ito sa mga mahilig mag-alaga ng mga panabong na manok. Or shall we say, yung mga game farm, no? Ayan, gustong-gusto po nila yung ganyan mga elevated para sa game farm. Ayan, yung medyo rolling, yung medyo kumukulot-kulot. Yan po ang gusto ng mga may-ari ng mga Texas farm. 5.7 hectares here, Clean City solo two titles pala to. Kausap po mismo yung may-ari. Yung presyo nito, mura na. Kumpara din sa ibang mga farm. Ayan siya, ayan. Magiging dalawang video itong gagawin ko kasi medyo may kalakihan to property natin. Ayan siya, so kulot-kulot siya. Medyo kumukurba-kurba. Slightly lang naman. Ay yung pinakampik natin. Ito yung may manggahan niya. Ayan. Ayan siya. Ayan. Sarap dito sa medyo taas. Ayan. So may mga ano na rin siya. Paikot. May bakod na. May hagwire na to. And then meron na rin siyang concrete post. Ayan. Medyo may mga ungrowth trees lang pero saglit lang linisan niya. Ito yung katabi niya. Ayan. May tanim na mga mani. Ito. May bakod na siya. Ayan. Kabakod na rin. Yan, paikot yan hanggang ano. Kung mapapansin natin, may mga bunga ng mangga. Yan. Yan yung mga ligaw na bunga. I mean, yan yung mga kusang bumubunga. Hindi pa ito ina-sprayan pero may mga bunga na. May mga siniguelas tayo, siguro mga 20 puno. Ito yung kapitbahay niya. Nakabakod na po tayo. Paikot, buong property. Sarap ng hangin. Yan, may siniguelas tayo. So very ideal to for retirement, vacation, residential, farm resort, for gaming farm. Pwede rin dito yung mga livestock farming. Kasi sa laki nito, pwede tayo mag-alaga ng mga iba't ibang klase ng hayop. Pwede tayo mag-backyard piggery.
Pwede tayo mag-vegetable farming. Ayan, katulad nung katabi natin, meron po siyang mga taniman ng mani, iba't ibang gulay. Katulad po sa bahay ko. Ito po yung portion na sarap dito, mahangin. Ayan po siya, 360 degrees natin. Ayan, may mga mangga, may mga bunga siya. Pero hindi pa yan ini-sprayan. Sobrang based dun sa may-ari, tsaka caretaker, more or less mga nakaka 200 na tiklis yata ito pagka nag-aani. So, magandang mamunga yung mangga. Yung iba kasi mga mangga, na to mention, madaming ang puno ng mangga pero hirap pabungahin. Ano? Ito natin, makikita natin dito pa lang, wala pa nga spray pero namumunga na siya. Ayan, 360 degrees natin. Ang ganda. Para ka nasa Switzerland. Ayan, sobrang lakas ng hangin. Meron po itong dalawang fish pond. No? Ayan, meron po siyang mga kulungan na rin ng baka. Ayan, meron po siya. Ayan po. Tapos may mga alaga rin baka dito. Masarap dito ang gawing rest house, bakasyonan. Sa laki nito, 5.7 hectares, pwede natin i-develop. Pwede natin gawing farm resort. No? Itong portion na itong taas, lagyan natin dito ng mga iba't ibang kubo. Ayan, parang events place. Ano po ito? Along Barangay Road, more or less, mga 80 meters lang sa 2 lanes cemented road. Ito po, mga kubo na po siya. Kung akita po natin, ayan. Ayan, may kubo po. Mayroong kulungan na rin ng mga baka. May pagkainan sila. Ito po yung kanyang fish pond. Ito, dalawa po ito. Hindi ko lang makita yung kusa na doon yung isa. Pag po tag-ulan na, yung mga sunod-sunod na araw na umuulan, punong-puno po itong fish pond na ito. Ayan. Ayan po siya. 360 degrees rin natin. Manggahan, livestock farming, vegetable farming, fish pond. Pwede itong residential vacation farm. May mga neighborhood po tayo. Ito, pwede magtanim ng iba't ibang gulay. Ito po yung fish pond niya. Malaki. Malalim siguro more or less. Meron itong mga 2,000 to 3,000 square meters. Yan, nakapaligid po yan. Ayan. Ayan po, yung ano natin, napupuno po yan pag tag-ulan po siya. Ayan. Ito po siya. Kausap po mismo yung may-ari dito, at yung presyo natin, pag-usapan na lang natin, mas mura to kumpara dun sa ibang mga farm. Ayan po yung fish pond natin. Ayan. Yung mga manggahan natin, more or less 100 full grown. Lahat yan namumunga, income generated based dun sa caretaker. Ito, pwede tayo magtanim dito ng iba't ibang gulay, pitsay, kalabasa, lahat ng klaseng gulay nasa bahay kubo. Ito, meron po siyang sariling linya ng nawasa. May nawasa po dito, merong internet. Meron din po ditong electric, yan po. Yan, napupuno po ng tubig yan pagka tag-ulan talaga yung sunod-sunod na medyo walang ulan ngayon. Meron na po siyang sariling electric water pump. Ayan, source of water natin. So, pwede pandilig, pwede pang inom sa mga alagang baboy, o kaya mga alagang hayop. Ito po, idiretso ko na po itong video. Nandito na rin lang po ako sa labas. Kaya naman siguro po ito. Ito, meron po siyang sariling kubo. Ayan, may kubo na po siya. May mangga rin dito, may linya na po ng kuryente dito. Ayan. Tapos may mga pailaw. Ito, meron din po siya ditong. Ayan. Ito parang chapel po ito. Ito, may rest house na rin tayo dito. Kasama na po ito. Package din lahat. May linya ng kuryente. May parang church dito na Bible study. Ayan po. So may mga siniguelas. Sobrang ganda. Ito po, meron po siyang. Ito po yung sa may bungad na po niya. Ito. Ito. Parang meron pa ditong inihaw na boneless bangus. Ayan. Ito po yung nasa may bugad na po tayo. Ang ganda niya. Sobrang refreshing. Sobrang relaxing. Ito naman po siya yung mga alaga nating baka. So ito po yung fish pond natin. Dalawa po ito. Hindi ko lang po natanong kung nasan po yung isang fish pond. Ayan po. Ayan. Ito po pagkatagulan, ito po ay halos napupuno ng water. So sobrang ganda rito maglagay ng mga isda, tilapia, yung mga inborn. Tapos sarap din dito mag-boating, na maglagay ng kubo sa gitna, no? Maglagay tayo ng kubo, meron ditong parang kawayan.
na tulay papunta rin sa gitna, may kubo tayo, tapos yan yung view natin, manggahan, tapos elevated pataas doon. Sobrang ganda, sarap ng hangin, sumisimoy po siya. Ayan po, dito tayo sa may bungad. Ito yung pinakang entrada niya. Tapusin ko na ito sa isang video lang para maparood nyo na minsanan po. Ito, ayan. Ito po yung harap niya. Ito. Ayan. Bilisan na natin kasi mag 11 minutes na po. Ayan po. Ayan. Ito yung pinakaharap niya. From 2 lanes, cemented road, siguro mga 80 meters lang to 100 meters. Papasok dito. Medyo rough road lang ng kaunti po to. Pero ang iksi lang. Ito yung kanyang papasok. Ito po yan. Yan po. Siguro mga 80 meters. Yan na po yung mismong 2 lanes, cemented road. Tapos papunta po ng provincial road, siguro mga 2 minutes drive lang or 1 kilometer away. Ayan po, may neighborhood po tayo. Ayan, tapos may mga linya ng kuryente, may internet, may nawasa. Ito po yung kanyang frontage. Ayan, papasok natin. So, barangay road po siya. Mahaba pa po yan. Nandun, ito po yung property natin. Ito po yung gate natin. Ayan, may po siya. Meron na po siyang bakod. Ayan, ito po yung kanyang harap. So, pwede po ipasok dito sa mismong property ang ating sasakyan, kahit kotse lang yan, Hilux, van, kahit motor, lahat po ng klaseng sasakyan, pasok na pasok po dito sa loob. Ito yung pwedeng parkingan natin sa loob. Ayan. So, medyo mahaba na ito. Before I go, this is 5.7 hectares or 57,000 square meters integrated total package farming. Meron po tayo more or less 100 full-grown mango trees, namumunga lahat. Meron po tayong 2 fish pond. Ito po ay may creek pala, no? Bro, may creek pala to. Hindi ko lang nalaman kung saan banda. Meron po itong tinatawag na bukal o yung running water. Hindi ko lang alam kung saan na. Ito po yung pinakang mini chapel natin na kung saan pwede po natin gamitin dasalan or pag may mga neighborhood tayo. Pero ito po pag nabili nyo, gawin yung private, okay lang. Ito po yung mga siniguelas. Ito po yung portion na kung saan ito, may bakod na po. Ito po yung isang kubo natin. Ayan, for the caretaker natin. Ayan siya, nakabakod na rin. Maliwalas dito sa hapon, masarap mag-ihaw-ihaw. Ito po, hindi na kayo gagawa ng bahay for caretaker. Meron na rin po siya. Ayan. Meron na rin po doon sa bandaron. Ayan. Meron na rin siyang parang another kubo or stock room. Ayan po, meron na rin source of water po siya. Ayan, mayroon siyang overhead water tank. Kompleto po ito, may nawasa, may internet, meron pong linya po ng kuryente, may existing na po siya. 57,000 square meters or 5.7 hectares with 100 full-grown mango trees. Kumaan lang more or less 200 to 300 kaing. Meron po siyang 2 fish pond. Ano po siya, may bukal or running water, may creek po siya. Pakikita ko sa inyo later. Hindi ko lang po napuntahan dahil medyo hindi ko po kasama yung caretaker. Meron po siyang 2 kubo, may 2 rest house, mayroong prayer house, may kuryente, kompleto, may neighborhood, tutok mismo sa barangay road. More or less 80 meters to 2 lanes, cemented road. Ang layo po nito sa provincial road to 2 minutes or less than 1 kilometer. Ang layo po nito sa bayan ng Paniki ay mga probably 15 minutes. Ang layo po sa Tiplex, Ramos Exit, Paniki, 30 minutes or less than 20 minutes. Yun na po muna, balik ko kayo. Thank you so much for watching, guys. Gamit ko po ngayon itong sponsor ng ating mga boss. Thank you so much, pamangkin Boss Mark para sa wireless mic. Thank you so much, Sister Jets Raquel Likas dito mo para sa gamit ko ngayong tripod na automatic selfie stick. Tingnan lang muna. I'll be back. Thank you so much for watching. Love you guys. Mama. Chup chup.